Excited. Good morning po uli sa bawat isa. Hinanyahan ko pong muli ang bawat isa na tayo tumayo para sa pagbasa muli ng banal na kasulatan. Kanina po ay binasa natin ang 1 to 17 verses, the whole chapter po ng chapter 7. Babasahin na lang po natin ngayon ang verse 10 at verse 11. Psalm chapter 7, verse 10 to 11. Sabi po sa verse 10, "My shield is with God who saves the upright in heart." Verse 11, "God is a righteous judge and a God who feels indignation every day." Sa Tagalog po, ang Diyos ang aking sanggalang, inililigtas niya ang may pusong katarungan. Ang Diyos ay isang hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Tayo po'y manalangin sa mandali. Maraming salamat o Diyos sa pagkabasa ng banal mong salita na siya pong aming pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Hinihiling po namin o Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na patuloy mo kaming gabayan ng banal mong Espiritu upang lubos naming maunawaan, maintindihan at maisabuhay ang iyong salita na aming pag-aaralan at pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Muli o Diyos, sa kalagitnaan ng ito ng aming pagtitipon, ikaw ang siyang maparangalan, ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po makaupo na. Nasa ikapitong kabanata na po tayo ng pag-aaral o pag-mensahe para sa tungkol po sa aklat ng mga awit, no? Tunay nga po, no? 150 chapters ito. 50 ba? Tama ba? Na ating pong ipapangaral sa mga susunod pang linggo. So sa oras na ito, makita natin muli, no? Doon sa chapter 1, nakita natin paumpisa ng mensahe about the way of the righteous and the way of the wicked. Then doon sa chapter 2 naman po ay nakita natin yung the reign of the Lord's anointed, no? Doon sa inyo pong ESV Bible, makikita niyo yung title sa ibabaw bago mag-umpisa ng verse 1. Sa chapter 3 ay makikita natin dito ang Salmo ni David na siya na tumatakas sa kanyang anak na si Absalom. Kaya sabi niya ang pinaka-title doon sa chapter 3 ay "Save me, oh my God," no? Iligtas mo ko, o aking Diyos. At sa chapter 4 ay makikita natin yung panawagan din na David na "Answer me when I call." Sa chapter 5 ay sinabi rin ni David na "Lead me in your righteousness." Chapter 6, "O Lord, deliver my life." At sa chapter 7 po na ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, ay makikita natin yung title po na "In You I Take Refuge," no? Meron sigayon na tinatawag po, no, nakasulat sa sigayon ni David, which is sung to the Lord concerning the words of Cush, si Cush na isang Benjaminite. Ang sigayon, ay probably daw po ito ay isang musical or liturgical term, no? Kaya marami tayong mababasa sa mga sunod na pag-aaral ng awit, yung sigayon o yung mga panawagan po ni David. At dito po sa Salmo na ating pag-aaralan, chapter 7, verse 1 hanggang verse 17, ay isa-isahin po natin, no? At naniniwala po tayo na ang Psalm chapter 7 ay sinulat po ni King David sa panahon na siya ay tumatakas mula kay Haring Saul, na kung saan po ay namamanhik siya sa Diyos na hatulan ng kanyang mga kaaway na nag-aakusa sa kanya, lalo na sa isang taong nagngangalang Cush mula po sa angkan ni Benjamin, kaya siya isang Benjaminite, no? Si Cush po, according to the Hebrew Bible, was the oldest son of Ham, at siya po ay apo ni Noah. Si Noah, ang anak ni Noah, si Ham, ang anak ni Ham, si Cush, no? Ayon po sa Hebrew Bible, he was the oldest son of Ham and a grandson of Noah. Cush was the father of Nimrod, no? At mag-apat na magkakapatid sila Cush, si Kanaan, si Put, at saka si Misraim.
So dito po makikita natin sa chapter 7 na hinihiling po ni David na ipagtanggol siya laban sa mapanirang pag-aakusa, mapanirang puri ng pag-aakusa sa kanya o yung tinatawag natin slanderous accusations. No? Sinulat po ni David ang awit na ito dahil sa isang natatanging tao na nagbibigay ng malaking problema sa kanyang buhay. And we know nothing about this man named Cush, no? During the days of David. At si Cush din po ay isang simpleng pangalan na kung tawagin ay spy, a traitor, or a real David hater. No? Cush is simply a name of spy, traitor, and David hater na nagbibigay po lagi ng maling ulat ng mga bagay tungkol kay David kay Haring Saul. So sa termino ng mundong ito, kung tawagin si Cush ay sip-sip. No? Lagi siya nag-i-inform ng mga bagay na kasiraan kay Haring David patungkol kay Haring Saul patungkol kay Haring David. So we do not know anything about this man. At ang ibang kahulugan po ng salitang Cush ay associated sa land of Ethiopia sa Bible, no? Pero sa kontekstong ito po na ating pagbubulay-bulayan, ginamit po ito to represent someone who is deceitful and malicious, no? Pinapakita niya po ito yung isang taong manlilinlang at malisyoso. Hindi rin po sinulat ni David ang Psalm of Praise na ito para sa kabutihan ni Cush. Sa halip po ay makikita natin na luhuang dumudulog siya sa Diyos for refuge, for salvation, and for deliverance laban po sa mga tumutugis sa kanya. At dahil po sa paghihirap at kalupitang naranasan ni David, nasabi niya sa verse 2 na sila'y parang leon na lalapa sa akin. Kung walang magliligtas, ako nga ay papatayin. No? So sa mga talatang ating pagbubulay-bulaya mula verse 1 hanggang verse 17 ng chapter 7, ay makikita po natin kung paano po pinangasiwaan ni David ang mga taong gumagawa ng kasamaan laban sa kanya. No? So makita natin how David handled those who did evil against him. Na dito pa lamang sa pambungad na ito, ay makikita na po tayo ng mga katanungan at application sa ating buhay. Kung sa atin ito mangyari, no? At kung sa atin nga ito mangyari, unang tanong, ano ang iyong gagawin kung may taong nag-aakusa sa iyo ng kasamaan at balak kang siraan? Ano kaya ang ating gagawin bilang mga anak ng Diyos? Pangalawang katanungan, ano ang mga hakbang na ginagawa mo o pinaplano mo laban sa mga taong nag-aakusa sa iyo? At pangatlong katanungan, kapag dumating ang kasamaan sa atin, lalo na kung ito po'y kagagawa ng isang taong gusto kang siraan, ano ang ating gagawin? So dito po ay isa sa alang-alang natin ngayon, ang magagandang halimbawa na ginawa ni David na tinatawag na a man after God's own heart. Kaya po ang topic natin sa umagang ito is, my refuge is of God. Yan po yung ating magiging tema, na kung saan ay may tatlong hakbang po tayong pagbubulay-bulayan, tatlong punto po. Una, the steps of David from verses 1 to 8. Pangalawa, the nature of God's judgment, verses 9 to 13. At pangatlo po, the snare of evil from verses 14 to 17. So, my refuge is of God. Pwede rin po siyang my shield is of God, my defense is of God, my fortress is of God. Pero ito po yung magandang pagbubulay-bulay natin, yung salitang refuge sa unang hakbang na ginawa ni David. So, ano nga ba ang unang hakbang na ginawa ni David? Ang sabi po sa verse 1, O Lord my God, in you do I take refuge. Save me from all my pursuers and deliver me, lest like a lion they tear my soul apart, rending it in pieces with none to deliver. So makikita natin na ang unang hakbang na ginawa ni David ay trusting God. So, yan po. Sinasabi po ng verse na ating binasa that David takes his refuge in the Lord. No? Ano nga ba ang ibig sabihin ng refuge? Ano sa Tagalog ang refuge? Ang refuge po, ibig sabihin kanlungan, kublihan, or taguan. Okay? At sa Biblia, maraming ulit din natin itong nakikita at nababasa
na hindi natin nabibigyan pansin ang malalim na kahulugan ng salitang refuge. No? Ano nga po ba ang malalim na kahulugan ng salitang refuge na binanggit ni David sa verse 1? Pansinin po ninyong mabuti na sa ilalim po ng lumang tipan, under the old covenant, the need for refuge was very important in the law. Napakahalaga po ng refuge na ito sa batas ng Diyos, no? At ang refuge po had a rich meaning to the people of Israel. Meron itong mayamang kahulugan sa bansang Israel. Sa Numbers po, sa Aklat ng mga Bilang, chapter 35, verse 6, at verses 11 to 15, iniutos ng Diyos sa bayan ng Israel na magtalaga ng 6 cities bilang cities of refuge, na makikita rin po natin sa Deuteronomy chapter 19, 1 to 7. So the Lord commanded that the people designate 6 cities as the cities of refuge. No? Ano po ang layunin ng 6 cities of refuge na ito at gaano ito kahalaga sa bansang Israel? Ang 6 cities na ito po ay para sa mga taong aksidenteng nakapatay ng tao. No? Na kung tawagin po natin sa ating legal society ngayon ay manslaughter. No? Hindi sinasadyang pagpatay ng tao. At ang isang magandang halimbawa nito po ay may isang magpapalakol ng kahoy para kumuha ng panggatong sa kalan. At sa kapapalakol niya po, natanggal yung uluhan at tumama sa isang tao at namatay. So ang tawag po rito ay manslaughter. Hindi sinasadyang pagpatay. No? At upang maiwasang gantihan siya ng mga kamag-anak ng namatay, maaari siyang tumakbo at magtago sa city of refuge to preserve his life from death. No? Siyempre, babakabawian siya ng ganti. No? And this was the meaning and idea of refuge to the people of Israel. Now, ang kanlungan o kublihang ito ay lugar na maaari mong takbuhan kapag ang buhay mo ay nanganganib upang maprotektahan sa mga taong gustong pumatay sa iyo, lalo na yung kamag-anak ng namatay. No? Wala nang ibang lugar na maaaring takbuhan ng isang tao upang maprotektahan mula sa bingit ng kamatayan, kundi yung 6 cities of refuge. Ngayon po, dapat din nating maunawaan at maintindihan na walang ibang lugar sa mundong ito na maaari natin takbuhan para sa kaligtasan, kundi kanino lamang? Sa Diyos lamang. Kapag dumarating ang kaguluhan sa mga Israelita, walang ibang pumapasok sa kaisipan, kundi yung 6 cities of refuge na itinalaga po ng Diyos. No? Ganoon din sa atin. Walang ibang dapat tumakbo sa ating kaisipan o pumasok sa kaisipan natin in times of trouble than fleeing to the Lord for refuge. Tama po? Walang ibang dapat pumasok sa ating kaisipan kapag tayo nakakaranas ng mga trouble, kundi tumakbo tayo patungo sa ating Diyos na tagapagtanggol. Ito rin po ang great theme ng mga major and minor prophets po sa Bible. Sabi sa Nahum, next line. Sabi sa Nahum chapter 1 verse 7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. No? He cares for those who trust in Him. The Lord is good, a refuge, or sa ibang translation, a stronghold in times of trouble. He cares for those who trust or refuge in Him. Kaya makikita po natin dito, refuge is about trusting God. No? Pagtitiwala sa Diyos. Wala tayong ibang matatagpuang kanlungan o kublihan mula sa kaguluhan ng mundong ito, at hindi natin matatagpuan ang kanlungan o kublihan mula sa gumagawa sa atin ng kasamaan hanggat hindi natin inilalagak o ipinagkakatiwala ang ating buhay sa Diyos. Kung wala po ang pagtitiwala at pagsuko ng ating buhay sa Diyos, mapapahamak tayo. Tama po ba? So tandaan natin lagi that God is a refuge if we will put our trust in Him. Ilagak natin ating pagtitiwala sa Diyos o ang ating sarili sa Diyos at magtiwala tayo sa Diyos na ating tanggulan. So yun po yung unang ginawa ni David, no? Trusting
God, nagtiwala siya sa Diyos. Pangalawa po ay makikita naman natin sa verses 3 to 5, yung confidence in innocence, no? Or yung tinatawag na claim of innocence. Sabi po sa verses 3 to 5, O Lord my God, if I have done this, if there is wrong in my hands, if I have repaid my friend with evil or plundered my enemy without cause, let the enemy pursue my soul and overtake it, and let him trample my life to the ground and lay my glory in the dust. So sa mga talatang ito na nabasa po natin, nagpahayag po si David ng kanyang kawalang sala or ka-inosentehan sa binibintang po sa kanya ni Cush. At hindi lang siya simpleng nagpahayag na inosente po siya sa nangyayari, dahil inilatag niya po ito sa harapan ng Diyos sa pagkasabing, if I have done this, kung ito nga ba'y ginawa ko, parusahan ako o patayin ako. So pinapakita po ni David na maliwanag sa Diyos na ang bagay na inaakusa sa kanya ni Cush ay hindi po totoo. No? Kaya makikita natin yung malaking confidence po ni David tungkol sa mga bagay na inaakusa sa kanya, that he makes a very bold statement in verse 5. Sabi ni David sa Tagalog, kung ako may nagkasala at kung aking mga kamay ay puminsala sa iba, kung ako ay naging taksil, kung ako ay naminsala o nang api ng kaaway, payag akong hulihin, patayin kung kailangan, iwan akong walang buhay at sa lupay mahandusay. So ito po isang matapang o strong words, no? Na panalita po ni David sa harapan ng Diyos. Strong words na sinabi ni David, kung ginawa niya, then hayaan siyang mapatay, no? So makikita po natin ang confidence ni David sa kanyang purity at sa kanyang pagiging blameless, no? At ito po ang katangiang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga hinirang. We must have a blameless character bilang mga anak ng Diyos. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 14, next line. So then, dear friends, sabi ni Pedro, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Sa ESV translation ay without spot or blemish and at peace. No? So ito po yung katangian na dapat makita po sa buhay ng mga mananampalataya ni Kristo. Kaya ang tanong, ano bang kalinisan sa buhay ang hinihingi sa atin ng Diyos upang masabi nating we are blameless? Ang sagot po ay matatagpuan natin sa Mateo 5:8, next line, na sinasabing, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga may malinis sa puso dahil makikita nila ang Diyos. No? Nasusundan po ninyo? Matthew chapter 5, blessed are the pure heart, for they shall see God. So kalimitan po kasi na-underestimate natin ang kahalagahan ng blamelessness at purity ng ating buhay. Kalimitan po ay nalilimutan natin na ito ang panawagan sa ating lahat bilang mga tagasunod ni Kristo. Makita yung blamelessness, yung purity po sa ating buhay. Kaya dapat po natin tanda mabuti na yung ating blamelessness ought to be seen by those who are around us. No? Bakit po? Upang hindi nila malapastangan ang pangalan ng Diyos. Tandaan po natin, no? Naalala po ba natin? Isa sa pagtuligsa or condemnation laban sa mga Hudyo ay ang pagkakaroon ng opportunity ng mga Hentil na lapastanganin ang Diyos ng Israel. Na nabanggit po yan sa Romans chapter 2 verse 24. Next line. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. No? Kaya dapat po iwasan natin yung mga bagay na mabibigyan ng oportunidad ng mga unbeliever na makita sa atin para tayo ay hindi masabihan ng blasphemy ang ating Panginoon. So kung tayo po ay nabubuhay ng may kabanalan at kalinisan, tandaan natin, anumang pag-aakusa ang gawin sa atin ng kaaway ay hindi magtatagumpay dahil ipagtatanggol tayo ng Diyos. Okay? So let us dedicate our minds
to purity of life, so that we can be found blameless and spotless in the eyes of God and in the eyes of those around us. No? Italaga natin ang ating kaisipan sa kadalisayan ng buhay upang tayo makatagpuan blameless at spotless sa mata ng Diyos at sa mga taong nasa kapaligiran natin. No? So yun yung pangalawa po, yung innocence, confidence and innocence. At pangatlong punto sa unang point natin po, leave vengeance to God. No? Now, ito po yung gusto kong bigyan din natin. No? Sabi sa verse 6, "Arise, O Lord, in your anger, lift yourself up against the fury of my enemies. Awake for me, you have appointed a judgment." Now, sa usaping ito, mga kapatid, ay makikita natin ang ating sarili kung gaano kasidhi o kalakas ang ating pagnanasang makaganti sa mga taong nag-aakusa sa atin ng mali, sa mga taong nagsasalita ng masama sa atin, at sa mga taong nagsisikap na tayo'y siraan. Tama po ba? No? Minsan nakakalimutan natin na tayo mananampalataya ng Kristo. Pero pagdating po sa mga sitwasyong nangyayari tulad kay David, hindi natin maiwasang hindi gumawa ng pagkakagantihan. No? So gusto natin gumawa agad ng sariling kaparaanan dahil sa walang katarungang akusasyong ginagawa laban sa atin. So, ang dali natin mag-apoy sa galit, tama po ba? No? Ang dali natin mag-apoy sa galit para kumilos agad laban sa ating kapwa. Yung iba nga, dinadaan pa sa social media. No? Nag-aaway sa social media. So, ang dali natin magkaroon ng pagnanasang makaganti. So, pansinin natin mabuti ang unang ginawa ni David sa kanyang mga kaaway na gumagawa ng kasamaan sa kanya. Pansinin po natin mabuti ang hakbang na ginawa ni David laban sa mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanya. David calls upon the Lord's anger, not upon his own anger. No? Ang sabi ni David, in your anger, O Lord, no? So hindi kumilos si David dahil sa matinding galit at poot dahil sa nangyari laban sa kanya. Alam niya, mali na kapag siya ang kumilos sa sariling kaparaanan laban sa kanyang mga kaaway, para makaganti. Alam din ni David na ang Diyos ay nagagalit sa mga nangyayari. Alam ng Diyos yan. No? So sa makatuwid, David pleads for action out of God's anger and not from his own anger. No? Kumbaga, sinitabi niya yung galit niya at hinayaan niya ang Diyos ng kagalitan ang siyang kumilos para sa kanyang kapakanan. Kaya ito po ay isang kahangahangang pagkilos ng pagpipigil sa sarili. Yung self-control, no? Na dapat pong manatili sa atin, minsan nalalaglag yung bunga ng espiritu sa ating buhay. Ano ba ang huling bunga ng espiritu? Love yung una, yung huli ano? Self-control, di ba? So, tandaan natin ito mga kapatid. Listen to this carefully. The people of God are not to take vengeance for themselves. Tama po. No? The people of God are not to take vengeance for themselves. The people of God are not to take matters into their own hands when they are wrong. No? Huwag daw po nating ilagay yung mga bagay na ito sa ating kamay kapag tayo ay ginagawa ng kasamaan. Ngayon, ang tanong uli, bakit hindi dapat ilagay sa sariling kamay ng mga anak ng Diyos ang mga ganitong usapin? Ano ang mga utos ng Diyos tungkol sa mga usaping ito ng kagantihan? No? Tingnan niyo po ang sinasabi sa Romans 12 verse 14. Next line. Sabay-sabay nating basahin. Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Maliwanag po ang utos sa atin ng Diyos. No? Panalangin po natin yung mga umuusik sa atin, panalangin pagpalain at hindi sumpain. Okay? Bless those who persecute you, bless and do not curse them. Ano pang utos ng Diyos? Romans 12:17. Repay, no, sabay-sabay po natin basahin uli. Repay no evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. Sikapin daw po natin mamuhay ng
marangal, no? Huwag nating gantihan ng masama. Ang masama, sa halip mamuhay tayo ng marangal, sikapin natin mamuhay ng marangal. Romans chapter 12 verse 19. Sabay-sabay din po nating basahin uli. Beloved, never avenge yourselves, but leave room for the wrath of God, for it is written, ano raw? Vengeance is, I will repay, says the Lord. Ang kagantihan po ay sa Diyos, hindi sa kamay natin. No? At panghuli po na inuutos sa atin ng Diyos in Romans 12:21, sabay-sabay po nating basahin, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ano sa Tagalog? Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tama ba? Kundi gantihan mo ng mabuti ang masama. So lagi natin tatandaan na hayaan natin mangyari ang mga bagay na ito sa ating buhay nang walang paghihiganti dahil alam lahat ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay. At siya ang gaganti para sa atin laban sa mga gumagawa ng kasamaan sa bawat isa. Anong kailangan? Magtiwala lamang tayo sa Diyos ng katarungan. Magtiwala lamang tayo sa Diyos ng kahatulan. Okay? Kaya ang kagantihan po ay sa Diyos at hindi sa atin. Maliit na bagay man yan, malaking bagay man yan, ilaan po natin sa Diyos ng kagantihan. At sumunod na punto po doon sa unang steps ni David, I call for God's judgment na matatagpuan natin sa verses 7 to 8. Sabi sa verse 7 to 8, let the assembly of peoples be gathered about you. Over it return on high. The Lord judges the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness and according to the integrity that is in me. Ngayon, makikita naman po natin sa mga talatang ito na si David ay nananawagan sa Diyos ng kahatulan laban sa kanyang mga kaaway. No? Pero napag-unawa niya po ang mga bagay sa ating buhay, na may mga bagay sa ating buhay na bigong maunawaan ng kahatulan ng Diyos laban sa masama. Naunawaan po ni David, no, na ang kahatulan ng Diyos ay darating sa lahat ng tao. Yun din ang ating nalalaman. Kaya hiniling din niya po sa Diyos na siya man din ay hatulan ng Diyos according to His righteousness and integrity. Hindi lamang yung kaaway niyang hiniling niyang hatulan ng Diyos, kundi maging ang kanyang sarili po, no? According to His righteousness and integrity. Ngayon, bago natin hingin sa Diyos ang kahatulan laban sa ating mga kaaway, tignan din muna natin ating sarili kung nararapat din ba tayong hatulan ng Diyos. Nararapat din po ba tayong hatulan ng Diyos? Yes, because we are all sinners. So napakadali po natin mag-demand sa Diyos ng pagiganti o kahatulan sa ibang tao. Pero kalimitan, hindi natin napapansin ang mga ikinikilos natin patungkol sa ating kapwa. No? Tandaan po natin na huwag nating asahan ang kahatulan sa iba kung hindi pa tayo handang hatulan ang ating sarili. Kaya mapapansin niyo sinabi ni David, no, sa verse 8. Sabi ni David, judge me, O Lord, no, according to my righteousness and according to the integrity that is in me. Iyong hatulan ako, Panginoon. Kaya nga ang tanong dito sa bahaging ito is, do we have the integrity in our lives that we can ask God to judge? Pero kaya tayong integridad sa ating buhay para tanungin sa Diyos to ask God to judge, no? Are we ready for God's judgment? Nakahanda po ba tayo para sa kahatulan ng Diyos? No? Tandaan natin muli, no? Hindi lamang po mga kaaway o mga unbeliever ang kahatulan, maging tayo po ay dadaan din sa kahatulan. So kung hindi pa tayo ready for God's judgment, kailangan natin magbago upang maging handa sa kahatulan ng Diyos. So yun yung unang bahaging ginawa po ni David, yung mga hakbang ni David na trusting God, confidence in innocence, leaves vengeance to God, iniwan niya, hinayaan niya sa Diyos ang pagiganti, at nanawagan siya ng kahatulan ng Diyos. Ang pangalawang punto po naman ay makikita natin sa verses 9 to 13. Ito po yung call for God's judgment. No? So yung unang-unang makikita natin po sa nature of God's judgment sa verses 9 to 13 ay una po yung God's discernment. No?
na makikita natin at mababasa sa verse 9 to 10 na ang sabi po, "O let the evil of the wicked come to an end, and may you establish the righteous. You who test the minds and hearts, O righteous God, my shield is with God, who saves the upright in heart." So dito po ay inilarawan naman ngayon ni David sa mga talatang ito ang uri ng katangian ng kahatulan ng Diyos. No? Paano natin malalaman ang makatwiran ng hatol ng Diyos? Paano tayo magtitiwala sa sinabi ng Diyos na vengeance is mine, ako ang gaganti? So nakita natin po na ipinahayag ni David na ang Diyos ay ang nakakasaliksik sa puso't isipan ng tao. Kaya sabi po, you who test the minds and hearts. Nakita natin na ipinahayag ni David na ang Diyos ang nakakasaliksik ng puso't isipan ng tao. May kakayahang malaman ng Diyos ang nilalaman ng puso't isip ng bawat tao dahil siya ay Diyos. No? Omnipotent, omnipresent, omniscient God po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam din po ng Diyos ang mga secret intentions and evil motives ng mga tao. At hindi po sila makakatakas sa kaalaman at karunungan ng Diyos. Kaya huwag po nating iisiping hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. No? Alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Huwag din nating iisiping hindi alam ng Diyos ang iniisip natin. Alam din ng Diyos kung anong iniisip natin. Huwag din nating isiping hindi nagmamalasakit ang Diyos sa atin bilang mga anak niya. No? So isang kahangalan po na isiping hindi alam ng Diyos ang mga nangyayari sa ating buhay. No? Alam po lahat ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin at alam din po ng Diyos ang katapusan ng mga masasama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang kailangan po lamang natin ay magtiwala muli sa Diyos. Pangalawang bagay na makita natin po dito sa bahaging ito, sa verse 11 to 13, yung action po, yung kilos po ng Diyos. Sabi po sa verses 11 to 13, God is a righteous God and a God who feels indignation every day. If a man does not repent, God will whet his sword. He has bent and readied his bow. He has prepared for him his deadly weapons, making his arrows fiery shafts. So tingnan po natin yung ginamit na paglarawan ni David tungkol sa kahatulan ng Diyos sa bahaging ito. The first image po na ginamit ni David dito ay shield. No? He has shield, our shield. Or yung pananggalang po, doon sa mga upright in heart. No? Sa judgment po, in the judgment, those with the cleansed heart will be protected and defended by the Lord. No? At si David po ay may kakayahang sabihin with confidence that his shield is God Most High. No? Yun ang unang image po na ginamit, shield or pananggalang. Ang pangalawang image po na ginamit dito ay sa verse 11 ay righteous God. No? Ang sabi ni David, ang Diyos ay pinapahayag ang kanyang galit araw-araw. So kalimitan po kasi ang lagi nating naiisip tungkol sa judgment sa end times lang. No? Pero hindi lamang po sa araw na yun hahatol ang Diyos. Sa alang-alang din po natin ang history ng Israel. Yung destruction po ng Jerusalem, hindi lamang kahatulan sa bayang Israel, marami at iba't ibang uri ng kahatulang naranasan ng Israel na ipinapahayag po ng mga propeta upang sila ay magbalik loob sa Diyos. At ang Diyos po, tandaan natin mga kapatid, ay patuloy na nagpapadala ng kahatulan sa lahat ng tao. No? Patuloy din pong nagaganap ang kahatulan ng Diyos ngayon at hanggang sa final return ng ating Panginoon. So nandiyan po, nakita naman natin, di ba, yung nangyari sa Myanmar, sa Thailand, mga lindol, mga bagyo, mga sunog, mga banggaan, no? Mga gyera, mga artistang sunod-sunod na namamatay. Di ba? Sino yung una? Pilita Corrales. Sino sumunod? Sino po? Dora Anor. Tapos, si Haji Alejandro. Tapos, Ricky Davao. Showbiz muna tayo ngayon. Nakapansin nyo, sunod-sunod, di ba?
Sino yung kilalang tao sa buong mundo na namatay na rin? Si Pope, di ba? So dito makikita natin na ang kahatulan ng Diyos, hindi lamang sa end times, kundi may mga kahatulang na pinapadala na ang Panginoon para sa pagbabalik loob ng Diyos ng mga tao. Pagbabalik loob ng mga tao sa Diyos. No? Kaya ang Diyos po ay patuloy na nagpapadala ng kahatulan sa lahat ng tao. At ano nga ba ang layunin ng Diyos sa patuloy at iba't ibang kahatulan ng Diyos? No? To make people to repent, no? According to verse 12. Para ang mga tao po ay magsisi na, magbalik loob sa Kanya, at ang Diyos ay gagamitin niya itong judgment at troubles para ang tao ay manumbalik sa Kanya. Kaya napag-aralan po namin sa discipleship sa Book of Revelation, maganda po yung paliwanag ni Pastor L.A. na may dumarating na salot at 1/3 ng earth ang napupuksa. No? 1/3 sa lupa, 1/3 sa tubig, 1/3 sa kalangitan. Mga aksidente po sa land, sa sea, sa air, no? Na kung saan po ay pinapakita rito yung pwede namang gawin na ng Diyos na one whole na. Di ba? Nasirain niya o magkaroon na ka ng trahedya. Pero bakit 1/3, 1/3, 1/3? Binibigyan pa ng pagkakataon ang lahat na magsisi at tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Sabi ni John Piper, next line, sabi po ni John Piper, every deadly calamity is a merciful call from God for the living to repent. No? So yung mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran, nakikita natin sa palabas sa TV, balita, no? Mga aksidente, mga trahedya, mga kalamidad, gera. Kaya na, nagbabanta na ang gera, no? Sumasabay pa ang India at Pakistan ngayon. Dati Israel lang. Ngayon, Taiwan, China, Philippines, India, Pakistan. So may mga darating ng kalamidad o kaguluhan, pero ang lahat ng ito, tandaan natin, sinabi ni John Piper, is a merciful call from God for the living to repent. Nabalitaan naman natin siguro yung na sandwich na van, no? 2 sasakyan yata yun. 10 ang namatay. At maraming sugatan. So lahat ng mga bagay na nakikita natin na trahedya ay mahabaging panawagan na po ito ng Diyos para sa mga buhay pa na magsisi at tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, ang tanong, ano ang mangyayari sa isang tao kapag hindi siya nanumbalik sa Diyos? Pansinin po natin ang imagery po sa verses 12 to 13. Ang sabi ni David sa verse 12, kung hindi sila magbabago sa masasama nilang gawa, ang tabak ng Diyos ay kanyang ihahasa, no? Iuwet niya, no? Pati ang kanyang pana ay kanyang ihahanda. Nakaredy na po. So God will sharpen His sword, bend back the bow, and will make ready the deadly weapons and flaming arrows. No? Kapag ang isang tao ay hindi nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, may nakahandang kahatulan sa Kanya. So very interesting po ang image na inilarawan dito ni David para sa magiging kondisyon ng isang taong ayaw magbalik loob sa Diyos. Ang Diyos ay nakatayo at handang humatol. Darating na bigla ng kahatulan para sa mga taong ayaw magbalik loob sa Diyos at sa lahat ng mga taong gumagawa ng mga kasamaan. No? So ang kahatulan po ay nakahanda na para sa mga taong ayaw pang magsisi at ayaw magbalik loob sa Diyos. Kaya sa oras na ito, magbalik loob tayo sa Diyos. So kung meron mang baguhan naka-attend o ngayon lang narinig, magbalik na tayo sa Diyos dahil itong mga nangyayari sa kapaligiran natin ay merciful call from God for the living to repent. No? So tingnan natin ngayon kung paano nabubuhang kasalanan sa buhay ng isang tao. Kung bakit patuloy na namumuhay ang isang tao sa kasalanan. Ito po yung pangatlong punto, the snare of evil mula verses 14 to 16. Dito po pinapakita ni David na ang sin, ang kasalanan, is a birthing process. No? Sabi sa verse 14, behold, the wicked man conceives evil and is pregnant with mischief and gives birth to lies. So dito pinapakita sa verse 14,
that sin is a birthing process. Nagsimula si David sa verse 14 sa paglarawan na ito ng birthing process of sin. Kapag hinayaan nating manatili ang kasalanan sa ating puso, dadalhin ka nito sa masamang pagkilos, no? Na magdadala sa iyo sa kasamaan at kaguluhan. At kapag hinayaan natin ang kasamaan sa ating kaisipan, dadalhin ka nito sa kasalanan. Nakukuha po natin, no, yung birthing process. Kasi binanggit ni David Behold, the wicked man conceives evil. May nabubuo, may nabubuntis na o naglilihi and is pregnant with mischief and gives birth to lies. Babaksak na sa kasalanan. Kaya kapag hinayaan natin ang kasalanan, ang kasamaan sa ating kaisipan, dadalhin ka nito sa kasalanan. At yan po eksakto ang sinabi ni James sa chapter 1, verses 14 to 15. Next line, please. Sabi sa James po, chapter 1, verse 14. Yun. Sa New King James Version po ang translation niya, no? Para makita natin yung 7 stages of sin. Sabi po sa James chapter 1, verse 14 to 15, But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Then when desires has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Dito po makikita natin sa mga talatang ito ang 7 stages of sin. No? Hindi naman kasi kaagad bigla nakagawa ka ng kasalanan. May stages po, may mga hakbang bago tayo talagang ganap na mahulog sa pagkakasala. So tingnan natin ang 7 stages of sin. Yan po. Nababasa pa ninyo? Sobrang liit. Inisa ko na lang siya para hindi tayo mag-ahol sa oras. Sa una po, when he is drawn away, kung tawagin ito ay the look, no? Yung napatingin ka lang. Pangalawa, by his own desires, yung the last, nagkaroon ka ng pagnanasa na. And entice, pangatlo, yung naakit ka na, or nabighani ka na, or nahalina. Pang-apat na stages po, when desire is conceived, ito na po, no? Pag nabuo na po siya, yung conception, dahil tinatawag na conception, it gives birth to sin, which is the sin or the birth. And sin, when full grown, ito na, lumalago na po siya, lumalaki na, brings forth death. Yun na yung katapusan po ng kasalanang nanahan sa buhay natin. So ito po ay paglarawan lamang po, no? The look, the lust, the lure, the conception, the birth, the growth, and the death. Ito yung mga stages bago ganap kang mahulog sa kasalanan or sa tukso. No? Kaya iwasan po natin, doon pa lamang sa look, doon pa lamang sa una. Huwag na po natin bigyan ng pansin dahil magkakasunod po yan. No? The look, the lust, the lure, conception, birth, growth, death. Kaya tandaan po natin lagi na ang kasalanan po is a birthing process. No? At pangalawa po na makikita natin dito, sa puntong ito ay sin is a trap. No? Ano yung trap? Pain ba? Pain, bitag. No? Sa verse 15 and 16, ang sabi po ni David, he makes a pit, digging it out, and falls into the hole that he has made. His mischief returns upon his own head, and on his own skull, his violence descends. Umuukay daw po ng patibong para sa ibang tao, subalit siya rin mismo ang mahuhulog dito. So, sin is a birthing process and sin is a trap. No? So, inilarawan ni David sa mga talatang ito na kung patuloy na mananahan ng kasamaan sa ating puso laban sa ating kapwa, tandaan po nating lahat, ito ay babalik sa iyo. Ayon po sa talatang ating binasa. Kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ito ay babalik din sa iyo. Mahuhulog ka sa sariling balon na ginawa mo if we allow evil in our heart.
At ang isang magandang paglarawan po dito o halimbawa ay makikita natin sa Book of Esther, no? Na kung saan ay tungkol po ito kay Haman. Sino na po nakabasa ng Book of Esther? Yan. Salamat sa tatlong nagtaas ng kamay. Okay? Sa Book of Esther po, nagplano si Haman, right hand po ni, alalay po ni Haring Xerxes, at galit na galit po siya kay Mordecai. No? So nagplano po si Haman na patayin si Mordecai sa pamamagitan ng pagpapatayo niya ng bitayan para kay Mordecai na hindi alam ni Haring Xerxes. Basahin niyo na lang po ang kabuuan ng talata niya sa Esther chapter 7. No? Pero nang malaman po ng hari ang planong pagpatay kay Mordecai, ay siya po ang binitay sa ginawa niyang bitayan. Sabi sa Esther 7:10, doon siya bitayin, utos ng hari. Binitay niya si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Kaya tugma-tugma sa sinabi ni David na yung balon na ginawa para sa iba, ay siya rin ang mahuhulog doon sa sariling balon na ginawa. So anong ibig sabihin ng Diyos po dito? No? Next line please. Tingnan po sinabi ng Obadiah chapter 1 verse 15. As you have done, it shall be done to you. Okay, tandaan po natin. As you have done, it shall be done to you. Your deeds shall return on your own head. Kung ano ang iyong gawin, ay siyang gagawin sa iyo. Ang iyong gawa ay babalik sa iyong sariling ulo. Maliwanag po, no? Salita ng Diyos na nagsasabi, as you have done, it shall be done to you. Your deeds shall return in your own heads. So nakita po natin yung mga hakbang po na ginawa ni David, yung God judgment, at saka yung snare of evil, no? Kaya po tayong patuloy tayong lumapit sa Diyos at patuloy natin pagbulay-bulayan ang kanyang salita, ang kanyang utos, dahil kung anong ating ginawa sa ating kapwa, yun din ang posibleng mangyayari sa ating buhay. Hayaan natin po sa Diyos ang siyang gumawa ng lahat ng ito, dahil alam ng Diyos ang nangyayari sa ating mga buhay. Ano man ang katayuan ng bawat isa sa oras na ito, alam ng Diyos po yan. No? Ang kailangan lamang ay patuloy tayong magtiwala at magpasalamat sa Diyos. So sa kabila po ng mga mabibigat na pagsubok na naranasan ni David, naroon pa rin po ang kanyang pasasalamat sa Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi niya sa verse 17, the last verse, chapter 7 ng Psalm, verse 17, I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord, the Most High. Pasasalamatan ko si Yahweh sa kanyang katarungan, aawitan ko ng papuri ang kataas-taasan niyang pangalan. So makita natin muli sa katapos-tapusan po ay ipinahayag ni David ang kanyang intensyon na papurihan, pasalamatan at kilalanin ng Diyos bilang defender, bilang shield, bilang refuge of the righteous. So ito rin ang utos ni Pablo sa mga taga-Thessalonica at sa ating buhay bilang mga mananampalataya ni Kristo. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So David remind us that we need to thanks and to praise God continually, even in the midst of trials or troubles in life. Patuloy daw po tayo magpasalamat sa Panginoon continually, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok o kaguluhan sa buhay. At narito po ang hamon sa ating lahat. Ito po yung hamon sa ating lahat. The things we feel and endure are meant to get us to focus upon God and set our lives or surrender our lives to Him. Ang mga bagay po daw na ating nararamdaman at binabata o tinitiis ay sinadya upang matuon ang ating paningin sa Diyos at maitalaga ang ating buhay sa Kanya. Okay? So when the evildoers charge against you or against us,
tandaan po natin ang mga hakbang na ginawa ni David. No? Trust in God's deliverance and protection from enemies and live a pure life. No? Paano tayo makapamuhay ng malinis sa puso? The way to be right and the way to live a pure life is to surrender your life to Jesus and accept the grace offered by Jesus, which is eternal life. Ang paraan po upang maging tama at ang paraan upang makapamuhay ng may malinis na buhay ay isuko mong ganap ang iyong buhay kay Jesus at tanggapin ang biyayang inaalok ni Jesus, ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin na si Jesus po ay namatay para sa ating mga kasalanan so that you can be forgiven and have eternal life. Kaya po, yan po ang dahilan bakit siya ang ating Lord and Savior and our refuge. Finally po, si David sa kanyang sinulat na Song of Deliverance, tunghayan po natin sa 2 Samuel, chapter 22, verses 1 and 3. Next line. Sundan niyo po ang aking babasahin. Ito yung sinulat niya po, after ng Song of Deliverance po, no? Chapter 22 ng 2 Samuel, verses 1 to 3. And David spoke to the Lord the words of the song on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. He said, verse 2, The Lord is my rock, and my God, my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold, and my refuge, my Savior, you save me from violence. No? Sipin niyo po ang sinabi ni David, The Lord is my rock, my fortress, my God, deliverer, my rock, my refuge, my shield, my horn of salvation, my stronghold, my refuge, my Savior. Kaya nga kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Di ba? And lastly po, tandaan natin ang Psalm 46, verse 1. Sabay-sabay po natin basahin. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, handang saklolo kung may kaguluhan. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita na muling nahayag sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Tayo po'y tumayo at umawi tayo ng isang himno. God is our strength and refuge, our helper ever near. While resting in His shelter, no evil will be feared. Not if the mountains crumble into the angry sea, nor if the surging ocean exceeds its boundary. A quiet stream refreshes the city of our God. His throne stands unaffected while kingdoms rise and fall. One word from Jacob's Savior will melt the raging throng. The Lord of hosts is with us, He is our fortress strong. Behold God's glorious power, He makes all warfare cease. Each weapon He will shatter, the world will be at peace. Be still, my sin and soul, be still, for I am God.
years gone, 12 men stood gasping when the waves obey His will. And soon the same voice speaking will come a dreadful storm. This Lord of hosts is with us, both now and evermore. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa katotohanan ng banal na salita na muling nahayag sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Salamat po, O Diyos, dahil kayo ang Diyos ng aming panggulan, ang aming rock, bato, ang aming sanggalang. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng nahayag sa puso ng bawat isa sa amin. Tunay na kayong aming deliverer, aming defense, aming shield, Panginoon. At kung ang Diyos po ay panig sa amin, sino nga po ba ang laban sa amin? Tulungan mo kami, O Diyos, sa mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan. Tulungan mo kami na ito po ay maisagawa namin. Hindi lamang kami naging tagapakinig, kundi maisagawa namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Kaya Ama, salamat po. At muli, tunay nga po, O Diyos, pinalakas mo kami, pinatatag mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. At naman pong katayuan kinakaharap namin sa mga oras na ito, patuloy namin itong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Dahil alam namin, you will never leave us, you will never forsake us. Kayo ang Diyos na aming panggulan at sanggalang, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at tunay wala kaming maibabalik sa iyo, kundi ang lahat ng papuri, pagsambat at salamat, at ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God.